Oh, walang saya-saya ni Tiyo, oh. Nataon sa piyesta ng Bubon. Nanganak na yung kanyang kalabaw. So ano, si Clark palang ama niyan. Bago na ibenta yon si Clark, naka ano muna siya, nakabimbang. Ganyan ang kanyang lahi. Uy! Nangawa siya, nangawa. Nagalit yung nanay. Di ba? Oo. Para kuan? Manad. Ayos. Yun, oh. Good morning mga silo. Fiesta na ng aming barangay ngayon, pero fiesta. Meron tayong mga obligasyon para pumunta tayo dito sa ating mga laga. Tsimpukan natin si Tiyoy na bantay-bantay yung kanyang kalabaw, nanganak pala. So kalabaw natin ang ano nun, naglahi, nagbreed. Swerte, nataon ng fiesta. So ngayon, magsasakate ako ngayon sa ano, magbibigay ako pagkain sa mga kambing sa katihan ko. Kay maya-maya, mabisi na tayo niyan dahil siyempre, ano sa mga bisita. So meron konting luto mga silo kung may pumunta, meron tayong maihain naman. So siguro si Kuya Bart, nakachat ko, nasa bye-bye kasi yung subscribers natin na napakabait. From Australia, sinat ko siya, so sana makarating siya sa ano, para makapasyal din. So, simple lang po ang handa natin sa ano, ngayong fiesta. Dahil itong ating ano, hindi tayo nakapag upload lang ano. Ay, grabe ang talagang maraming ano. Ay, maraming obligasyon. Tapos may mga ano pa, may mga Christmas party. Sunod-sunod, marami akong ano kasi, mga grupo ng mga sinalihan ba. Silang, minamanage ko lang yung aking oras ng sulong. Ngayon lang to, December. So, back to normal tayo sa next year. So, sana swertihin na sa next year. Sige, tuloy pa rin ang buhay. Mag-ano muna ako sa mga alaga. Tapos, pinuntahan ko si ano, nakalimutan kong i-video. Dahil hindi tayo nagdala ng camera kanina. Si Claudia. Shout out kang Kaaro, Sir Kaaro. Malapit na rin yun mag-produce ng anak. Siguro, mga February talagang aking suspitsa. Sana ligtas siya, hindi siya matulad ni Victoria na hindi sinuwerte. Sige, patungo tayo sa ano ngayon mga silo, sa kambingan. Hindi ko ilabas muna dahil busy kami dalawa mag-asawa. Fiesta. Sa katihan ko lang, bukas na kami babawi. Yan mga silo. Ningal tayo dahil binilisan na natin magsakate. Isang bukag, isang basket. Solve na sila dyan mga silo. Dahil kukunti naman lang kasi yung ating alagang kambing. Di na ako nag-breed. Sige, saka tayo magkwentuhan. Pasanin ko muna ito. Buti marami dito makapagkuhanan, no? Yan, no? Yan na yan. Tapos mga puno. Pasanin mo natin para, dahil ako pa pupunta ng bayan para meron pa akong, may pinabili pa si Mrs. na ano, karagdagang pangsahog. Kaya magluto ulit siya ng ano, dagdagan ng isang putahe. Kay kagabi pa lang ay siyempre meron na nagpupunta, mga kaibigan natin, mga solid ba. So mahirap naman din natin ayain. May mga luto na, yung unang luto yun natin unang na serves. So ayun nga, dagdag kami ng putahe pa. So meron naman tayong karne mga silo, yung nano natin kapon. So yun lang, wala tayong litson. Hindi bongga yung ating ano ngayon, celebrate sa fiesta. Saka na pag talagang meron.
Kung ano lang meron, yun lang. Pag wala na, wala. Wala na magawa. At least, kahit paano meron naman maihain mga silo. Sige. Deliver ko na to. Dito tayo magdaan. Sige. Yung isa kong tsahin, nanay ni Pandahiwi, ni Margar, nung nasa Pangasinan ngayon. Yun yung katiwala ni Boss Reggie. Nandun, bahay. Buti lang tumulungan si Mrs. paghahanda kagabi, pagsangkot sa. Naku, bakit dito ako dumaan? Meron palang harkarang dito mga kahoy. So itong dala ko mga silo, solve na sila dahil konti na lang ating mga kambing. Tigil muna ako. Nakapagpasya na ako na tigil ako sa pagbreed ng pagpaparami dahil mayroon pong problema sa pag-aalaga ko ng kambing dyan. Alam nyo na po siguro ang kwento. So may mga kambing dyan si Sir Kaaro. So pasensya na nga po pala hindi ko na parami. Merong anak yan, nanganak, kaso hindi nga pinalad dahil hindi ko alam bakit namamatay na lang bigla. So napagpasyahan ko na hindi na lang ako muna mag-breed dahil yung ating breeder ay namatay din, si Toro. Hindi ko alam anong dahilan. Iwas na lang tayo sa kung ano man mangyaring gulo dahil meron kasing tao na kinamumuhian yung ating pag-aalaga dito. So sabi nga ni mama, huwag na lang patulan. So kaya hindi muna ako nagpaparami. Siguro kapag ipagkaloob, magkaroon ng panibagong pwesto mga swelo, yung hindi na dito, ibang area, yung malayo sa mga engkanto, mga engkantong bugoy. Kaya mahirap na. Dati-dati yung tao na yun mga swelo, kung sa mga nagsubaybay, wala namang problema. Tumulong pa nga sa akin yun kami ni Tito Roger, nagtulong-tulong kami. Tumulong pa yun na tayo ng kubo. Hindi ko alam nung nagtagal, nag-iba lang ang nag-iba ang ihip ng hangin ba, biglang lumihis at siguro nababalitaan niya, nakikita niya na buwan-buwan tayo po noon nagbebenta, tapos nabalitaan na nagkamotor tayo dahil din sa kambing. So si Roger mismo ang niyan, kay dyan lagi nagkukwentuhan sila. So ngayon mga swelo, hinahanapan po ako ng butas na merong sa kambing. Siya lang naman dito wala namang problema dito sana. So napagalaman ko nga na may story nga pala sila ng aking lolo noon dito. Yan, yung bahay nila dati, bahay matanda. Matagal na pala yan na may higwaan yung mga yan dahil ayaw niya palang ayaw niyang masapawan. Gusto niya laging siya ang nasa itaas. Sabi nga ni Roger, malaking inggit talaga yung tao na yun sa'yo, Ben, dahil hinahanapan ka talaga ng butas, hinahanapan ng paraan para magkasala yung ating mga alaga. Ngayon nakakulong na yan dahil napilitan tayong ikulong kasi doon mismo sa kambingan, kasi sa gilid sa boundary nilagyan niya ng tanim, mga gulay. So wala nang problema dyan. Nangikayat nga ako na mananim ng gulay, pero ang sa akin lang, sabi nila yung Roger, tumandaan sila dito na sila nagkaanak, yung area na yan ay wala talagang tanim yan, hindi tinaniman, at saka may mga edad na rin. Pero ngayon pinilit nilang
malagyan ng tanim. Para sabi ni Roger, kung para may makawala daw sa ating alaga. Ayun. Pero ganun talaga. So tigil ako sa kay Sir Caro. Pasensya na hindi ko maparami yung ating alaga rin. Sinabi ko na rin sa kanya na pisto ang kulang. Sige. Pero hindi pa rin ako susuko sa pag-alaga ng kambing dahil subok ko na po kasi mga silo. At naano ko ba na ayun, may tulong din sa panghanap buhay. Nakamotor nga dahil sa kambing. Pero may mga taong ayaw nila makita na umangat ang tao. So ako na lang ang iiwas. Sabi nga ni Mother, umiwas ka na lang, huwag mo na lang patulan. Dahil ganun talaga yan sa dati pa yan. May higuaan na talaga yan si tatay ni mama at saka yun. So sa mga hindi nakasubaybay, tango-tango lang po kayo dyan mga silo. Pikit-pikit ang mata. So mga naghahanap nga, kung wala tayong video sa mga kambing, dati yan talagang ating araw-araw na din eh. Kaso biglang nagbago na kaya yun. Pag binabawas-bawasan natin, nagkakatay tayo, lalo na doon sa tracer. Sige. Akit muna ako doon mga sila, yun. Nagtanim ako ng nipper. May nipper, may Madre de Agua. Kaso hindi pinala din. So, hindi na natin yan. Wala talaga. Talagang ayaw na umano tayo din sa area na to. Sabi niya Roger, wala yan na gusto yan nasa taas lagi. Kung ano daw meron ako, dapat meron daw siya, sabi ni Roger. Simula nag-umpisa pa niya nagkaroon tayo ng sariling makina, tracer at saka traktor kuliglig. Doon talagang na na siya. Wala namang problema sa akin kung gusto din niya mag-alaga ng kambing Wala namang problema, nagbibigay nga ako. May mga bata dyan na lumalapit, mga doon sa amin din banda, gusto mag-alaga ng kambing. Ay binigyan natin. Kasi ayaw ko nga ako lang meron, dapat sila meron din. Ayaw magsabi. So yun nga, yung dahilan mga silo na wala na tayong ganong content sa kambing. Dahil hindi na tumigil ako sa pagpaanak. Merong isa dyan, so yun lang muna. So di katulad dati talagang buwan-buwan may mga anak sa atin. Buwan-buwan nagdi-deliver tayong kambing. Sayang Pero di bale. Mas mainam nang tayo ang umiwas kaysa patulan pa natin, lalaki lang di bale na, bahala na sa taas. So hinga-hinga lang ako ng konti kasi patarik yun mga kusilo. Piyesta ngayon, may bisita yata si Roger sa taas. So, pabinyag si Patrick. So sa ngayon kanya-kanya lang muna kami dahil may okasyon sa amin. Sige, go! Kahit may piyesta, okasyon, dito pa tayo sa bukid. Kaya ngayon yan mga silo, kulong sila. Noon nung umpisa tayo, open tayo dito. Open dahil in-offer din sa atin yung mga kabila dyan na walang problema dito kay pwesto talaga dito at wala rin tanim. Kaso nung yung katagalan, yan yung sinasabi ko mga silo, yan gubat yan. Noon pa maliit pa ako, gubat talaga yan dyan. Ngayon lang yan nagkaroon ng tanim na dumating ito. Kasi siyempre mga silo, kapag merong hindi naman masabi natin na solido yan o may makawala kung sasakali, doon talaga ang tungo mga silo. Yun kangkong tsaka
talbos yung kanyang tinanim doon. Sabi nga ni Roger, pang ano lang yan, panggulo lang yan. Okay, serve natin dahil natingin na yung ating malaga. So bali ano na lang ito mga suelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na lang ito. Tapos yung mga kambing ni Sir Caro dito, yung may nasawi nga nun, so sabi ko sa kanya palitan ko na lang sa akin. Kaya i-ano ko sa kanya yung 4, bali 4 pa dyan. Pero ano na talaga yung kanyang kambing dati, wala na, nadali ba. So palitan ko na lang sa akin. So kaya lang di natin mapaparami. Tigil muna ako mga silo ito. Kumbaga ano na lang ito mga silo, iiwan na lang pang konsumo kung merong may mga okasyon. Saka na tayo mag ulit kung okay na. Sige. Kasi yung pala dito, yung aking lalaki yung galing sa DE, medyo native talaga. So pinalitan ko lang to ng babae para magiging akin na ito. Eh okay naman sila. Kaso lang hindi talaga. Hindi pwedeng pang negosyo. Pang lang talaga. Pang okasyon, bahay-bahay. May mga kaibigan tayo. Katulad nung mentor ko, mga silo, na kaibigan natin. Yung gumastos. Tumulong sa akin nung tumakbo ako ng agawad na nasa abroad. Yun ang tumulong. Kaya pag uwi niya dito, pinatayan natin ng isa para bilang pasasalamat na rin. Usog ko lang tong kalabaw na ito Dani. Kaya lagyan ko doon ng pagkain, baka yung kalabaw ang kakain. Kaya Dani yan. Programa din na natin sa ating komite. Nagbigay tayo ng buffalo, kalabaw. Usog na natin. Okay. Uy, kala ko bakal, kahoy pala. Di ko na lang galawin yan. Doon lang ako magbigay sa kabila. Baka makawala pa at tayo pang magiging Dito lang tayo magbigay mga suelo sa kabila. Ito na. Balisyam lang to. Isang bengot yung kaibigan ni CJ na nilagyan pa niya ng kwintas. Kaibigan ni CJ ito. Pulong lang muna kayo ha. Okay. Itong ating binigay mo sulo, sapat na to sa isang araw. Dahil konti lang naman sila. Siyam lang sila, siyam kalahati kay may maliit. Sige, sa ngayon yan lang muna ha. Dahil hindi kayo pwedeng pakawalan dahil walang magbantay sa inyo. Baka magtungo kayo doon, patay tayo dyan. Umabot po kasi sa punto mga silo na umabot kami ng barangay. Matagal ko na ring hiling na mag-abot kami doon sa barangay kasi mga silo. Para maliwanagan. Bagay si Kapitan, alam naman niya ang kwento. Dahil yung aking kalabaw si Jason mga silo, simula nung pag-umpisa namin pag-tracer ng palay, binaguhan ko na yung mga tali, ang ilong. Pero dumating ang punto na nakawala si Jason. Naputol ang pangilong, di ko alam kung bakit naputol. Ngayon naabutan niya dito sa kanyang tanim. So yun nga, pinuntahan ko kagad dito dahil tinawagan ako ni Patrick. So tinignan ko, binidyo ko kagad yung tanim nila. Kasi katakatak siya doon na marami daw nakain. So pumunta ako dito, binidyo ko, tinignan ko, wala naman. Merong apak sa gilid. Siyempre may konting kinainan. So binidyo ko kay alam ko yung mangyayari. So yun nga, umabot kami ng barangay. Akala ko magpapabayad ako, wala namang problema nun.
Obligasyon ko naman yon dahil yung alaga natin nakaano ng tanim. Pero ang gusto ko lang ba na yung talagang makatarungan na ano, hindi yung parang mag-isip ka pa na ano, na parang sadya ba. So yun, kala ko magbabayad naman ako. Kung magbabayad sa hindi, alam ko naman yung ano, obligasyon. Kaso yun nga, pinakita ko na rin yung aking mga ebidensya. Logi siya kasi may video ako, lalo na pinakialaman yung ating gamit na net. So kung ano lang ako, pwede tayong mag-file ng kaso dahil kinuha yung aking gamit doon pa sa property ko, sa taniman, tapos nakita ko doon sa kanilang bakuran. So kahit si Kapitan ano yan, sumang-ayon sa akin, pero dahil ako'y maano lang yung loob, ayaw ng gulo, so nag-ano lang kami para magkaanuhan din. Mahirap kamag-anak pa ba, tapos ganyan ang turingan. So wala, ano lang niya, sinabi lang niya na kung magka problema uli, babayad na tayo. Pero sabi ko nga, siguraduhin dahil hindi lang ako ang merong alaga dito mga silo. Marami, may mga ano pa nga dito nakawala. Maliban na lang talaga kung sadyain yung aking mga alaga na magkasala, bahala sila. Sa Diyos na lang. Basta sa akin mga alaga, naka full alert yan. Maliban na lang kung talagang sadyain pang akswelo na pakawalan yun, wala akong laban nun. So kahit dun sa mga nagtatanong, marami nagchat-chat sa akin bakit daw yung mga kambing ko nasa na. Ayun, yan kaya naibanggit natin dahil wala nga tayong content mga silo, ito lang muna dahil may mga katanungan nga na kailangan sagutin. So ganyan, yan ang sitwasyon mga silo, na hindi tayo na nag-ano ng mga kambing, hindi ako nakapokus kay mahirap. May mga ano kasi mga silo, may mga nangyari na kasi na talagang kaduda-duda. Yung mga veterano kong mga kaibigan, sila Mando, sila Roger, kahit si Doktor, sadya. Tagal lang nangyari yun, tinago ko lang ba. Yung mga kalabaw, mga alaga ko mga silo, kaya nilipat, wala na akong kalabaw dito, mga baka doon na banda. Kaya yun nga, may mga engkanto nga, nakakawala sila, minsan putol, kahit bago ang lubid. Minsan naman yung pangtulos ko na mahaba nabubunot, tapos napupunta nga sa kanilang garden. Kaya ang gusto kasi nila mangyari daw, may nakapagsabi sa akin dito na maalis ako dito ba, matanggal yung aking mga alaga, sabi na. Pero sige, bahala sila kung gano'n ang kanilang mindset. So, sa mga nakasubaybay lang po ito mga silo ha, sa mga hindi alam ang kwento, pikit-pikit lang po kayo, tango-tango. Ayan lang muna ating ma-share kay medyo busy. Pagbalik ko ngayon sa bahay, pupunta ako dun sa bayan, mamili ng mga rekado, tapos magluto, maghintay ng mga bisita. Hintayin ko si Kuya Bart, baka tingnan ko kung makarating siya dahil hindi ko ma-chat, walang internet dito sa bukid. At saka pangit yung panahon dito sa amin mga silo, pabugso-bugso yung ulan, malakas pati, makulimlim. Medyo gahol tayo mga silo ngayon dahil di ako makagawa ng content nga. May katungkulan din tayo, lalo na kagabi. Share ko lang ay na may nirescue tayo dahil meron tayong katungkulan, tayo ang nakita. Siyempre gampanan natin ating tungkulin, nanghihingi ng tulong, rescue, dahil doon banda sa may ilog may mga lasing na, may mga papunta na sa trouble. Tapos buti na lang naabutan natin, pinasama ko rin yung
kasama kami kagabi sa kaibigan nating konsyal din na peace and order. So sinamahan natin. So yun, bali yan ang natin ngayon sa ngayon. Pero next year mga sulo, meron akong bagong pagkaabalahan. Sana matuloy yun dahil meron po akong kasusyo na medyo mataas-taas ang ranggo. So yan ang ating pagkaabalahan. Soon, sana swertehin tayong lahat ngayon mga sulo sa parating na 2026. Advance Merry Christmas sa lahat at Happy Fiesta sa Bubon at advance Happy New Year sa inyo. Ingat kayo palagi mga sulo kung saan man kayo naroroon, at maraming salamat sa hanggang ngayon ay patuloy pa rin nakasubaybay kahit medyo yung iba nabuboringan na sa ating mga upload. Pasensya na po at ganun talaga ang aking ma-share muna. Sige, hanggang sa muli, kita-kita tayo sa aking mga susunod na video mga sulo. Amping kamong tanan diha sa mga Bisaya. So paalam po muna mga sulo. Bye bye, peace lang, more power. Happy na tayo, happy.